Maswerte talaga ang mga bata na meron pang nanay at tatay. Yung iba kasi ay nabuhay sa mundong ito na hindi buo ang pamilya. Ikaw, lumaki ka ba na kumpleto ang mga magulang? O isa ka sa mga tao na hindi nakilala ang tunay mong ama o ang tunay mong ina? Kung ganun, ay tunghayan mo ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Wala nang balak pa na malaman ng binatang si Andrew kung sino ba talaga ang kanyang tunay na ama. Sa tuwing pag-uusapan kasi nila ng kanyang nanay ang tungkol dito, ay talagang hindi makahinga si Aling Sara nang dahil sa sobrang galit. Alam mo anak, kung bakit tayo naghihirap? Yan ay nang dahil sa magaling mong tatay. Iniwan niya tayo para lamang sa pangsariling kapakanan. Galit na sabi ni Aling Sara. Simula bata pa lamang si Andrew ay nagtanim na ito ng galit sa kanyang tatay. Masasamang bagay kasi ang palaging ikinukwento sa kanya ng kanyang nanay. Kitang-kita niya kung paano nahirapan si Aling Sara sa pagpapalaki sa kanya. Nang dahil doon ay ang kanyang tatay na rin ang kanyang sinisisi kung bakit nagtiis ng hirap sa mahabang panahon si Aling Sara. Huwag na huwag ka nang babalik pa dito dahil baka kung ano lang ang magawa ko sa'yo. Wala kang kwentang tatay, wala kang kwentang tao, hindi kita mapapatawad. Galit na sabi ni Andrew sa kanyang isipan. Isang araw ay inutusan ni Aling Sara ang binatang anak na mangutang muna ng sardinas sa malapit na tindahan. Pero nay, di ba po may utang pa po tayo sa kanya? Nakakahiya naman kung hindi pa tayo bayad tapos muli po tayong mangungutang. Tanong ni Andrew. Hayaan mo na anak, kaysa naman wala tayong makain. Gusto mo ba na mawalan tayo ng malay nang dahil sa gutom? Sagot ni Aling Sara. Nang dahil doon ay agad nagtungo si Andrew sa tindahan ni Aling Susan upang mangutang ng isang lata ng sardinas. Agad na pangiti ang matandang tindera nang makita ang binata. Ang akala kasi nito ay magbabayad na siya ng utang. Oh, Andrew, mabuti naman at nandito ka na. Babayaran mo na ba ang utang ng nanay mo? Masayang bati ni Aling Susan. Nang dahil doon ay nakaramdam ng hiya ang binata dahil ang totoo niyan ay muli itong mangungutang. Hindi po Aling Susan, nakakahiya nga po dahil magsasabi po ako sa inyo na kukuha po muna sana ako ng isang lata ng sardinas. Nakayakong sagot ni Andrew. Napasimangot ang matandang tindera dahil halos 1,000 piso na ang utang ni Aling Sara. Hindi ito nakakabayad pero patuloy pa rin sa pangungutang. Ano ba yan Andrew? Hindi kita mapapautang. Magbayad muna kayo. Ang sabihin mo sa nanay mo ay maghanap siya ng magandang trabaho. Inis na sabi ng matanda. Nang dahil doon ay napunta na naman sa kanyang tatay ang galit ng binata. Nang dahil sa aking tatay, kaya po kami naghihirap. Pasensya na po talaga Aling Susan. Kung hindi niya lang sana kami iniwan, edi sana ay may katulong si nanay sa pagkita ng pera. Napapailing na sabi ni Andrew. At bakit mo naman sisisihin ang tatay mo? Bakit hindi ang nanay mo ang tanungin mo? Hay naku naman iho, ayoko ng chismis pero sa tingin ko ay wala ka pang alam. Napapailing na sagot ni Aling Susan. Bakit po? Meron po ba kayong alam tungkol sa aking tatay? Nagtatakang tanong ng binata. Nang dahil doon ay nagmaang-maang na lamang si Aling Susan dahil ayaw nitong makialam sa buhay ng iba. Wala iho, mas maraming alam ang nanay mo. Sige na, at marami pa akong kailangang asikasuhin. Marami pang tao ang bibili sa iyong likuran. Nagmamadaling sabi ng matanda. Sa mga oras na ito ay mas lalong naging magulo ang isipan ng binata. Nang dahil sa mga sinabi ni Aling Susan ay agad niyang pinuntahan ang kanyang ina. Nay, ano po yung sinasabi ni Aling Susan? Parang kayo daw po ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay ni tatay. Wala daw po akong alam tungkol sa nangyari sa ating pamilya. Tanong ni Andrew. Napasimangot naman si Aling Sara nang dahil sa tanong ng kanyang anak. Anak naman, sino ba ang paniniwalaan mo? Sinisiraan lang ako nun ni Aling Susan dahil marami pa akong utang sa kanya. Ang akala niya kasi ay hindi siya babayaran. Galit na sagot ni Aling Sara. Lumipas pa ang mga taon ay napagtapos naman sa high school ang binata.
Ngunit hindi na ito para makapag-aral sa kolehiyo. Mahirap lamang sila at kulang ang pera. Imbis na ipambayad sa mga tuition fee, ay ilalaan na lamang nila ito para sa pagkain nilang mag-ina. Nay, gusto ko po sanang magkaroon ng trabaho. Ang hirap po ng buhay dito sa probinsya. Para naman po matulungan ko kayo. Seryosong sabi ng binata. Hindi anak, dito ka lang at hindi mo ako iiwan. Sino na lang ang makakasama ko? Di ba wala? Huwag mo nang isipin na gaganda pa ang ating buhay. Galit na sagot ni Aling Sara. Sa mga oras na ito ay tumindi pa ang pagtatalo ng dalawa. Pero nay naman, ano po ang magiging silbi ko dito? Patigil-tigil na nga po ako sa high school at 19 na taong gulang na po ako. Kaya ko na pong magtrabaho. Dismayadong sabi ni Andrew. Basta, hindi mo ko iiwan dito ng mag-isa. Magtanim ka na lang ng gulay kung gusto mong may makain tayong dalawa. Gusto mo bang maging katulad ng tatay mo na iniwan lang tayong dalawa? Galit na sagot ni Aling Sara. Napapailing na lamang ang binata dahil wala na sa katwiran ang kanyang nanay. Hindi naman po sa ganun, pero mag-isip din naman po kayo, Nay. Basta, magtatrabaho po ako at gagawin ko din naman po ito para sa inyo. Nagsimula nang pumatak ang mga luha ng binata. Sobrang higpit kasi sa kanya ng kanyang ina. Lumipas ang isang araw ay binuksan ng binata ang mga bariyang naipon niya sa kanyang alkansya. Ito ang kanyang perang ginamit upang makapunta sa Maynila. Desidido na talaga ito na baguhin ang kanilang buhay. Ngunit sa unang pagkakataon ay nalaman niya sa kanyang sarili na hindi pala ito basta-basta. Walang napasukan trabaho si Andrew at malapit ang maubos ang kanyang pera. Hindi alam ni Aling Sara na hirap na pala ang kanyang anak. Gutom na talaga ang binata, ngunit hindi niya naman ugali ang manghingi ng pera sa iba. Ano na kaya ang gagawin ko? Baka nga tama si nanay. Baka dapat ay hindi na ako umalis sa probinsya. Umiiyak na sabi ni Andrew sa kanyang sarili. Napilitan ng binata na manghingi ng tulong sa ibang mga tao. Gutom na talaga siya ngunit nauubos na ang kanyang pera. Tuwing sasapit naman ang gabi ay naghahanap na lamang siya ng pwesto na pwede niyang matulugan. Awang-awa na talaga ang binata sa kanyang sarili. Wala naman siyang pera upang makauwi sa kanilang bahay. Malayo ito sa Maynila kaya malaking halaga ang kailangan niya. Lumipas pa ang isang linggo ay nandudumi na ang kasuotan ni Andrew. Nakasuot siya ng formal ngunit mukha na rin siyang isang pulubi. Humahaba na rin kasi ang kanyang mga balbas at pati na rin ang bigote. Kung nakinig lang sana ako'y nanay, edi sana ay hindi ko to nararanasan. Kumusta na kaya siya? Hindi man lang ako makapagbigay ng pera. Kasalanan ko ang lahat ng to. Siguro ay katulad nga rin ako ng aking ama na isang walang kwenta. Galit na sabi ni Andrew sa kanyang isipan. Samantalang si Aling Sara naman ay galit na sa kanyang anak. Hindi ito nakakaramdam ng pag-aalala. Iniisip nito na meron ng magandang trabaho si Andrew at nang makalasap ng pera ay kinalimutan na lamang siya. Parehas lang kayo ng tatay mo. Sana ay hindi na lang kita pinag-aral kung malalaman ko lang din na wala kang kwenta. Magsama kayong dalawa. Galit na sabi ni Aling Sara. Isang araw habang natutulog si Andrew sa isang madilim na sulok ay narinig niya ang isang sasakyan. Tumigil ito sa kanyang harapan at galit na galit sa kanyang kausap. Di ba ang sinabi ko sa inyo ay bantayan nyo ng mabuti ang tindahan? Kalahating milyong halaga ang nanakaw nila. Ano ba kayo? Bakit ba hindi kayo marunong makinig sa akin? Boses ng isang lalaki na nasa edad 50 taong gulang. May kausap ito sa kanyang telepono na para bang stress na stress sa kanyang trabaho. Nagising si Andrew nang dahil sa ingay. Sa pagmulat ng kanyang mga mata ay nilapitan ng dalawang kalalakihan ang mayamang lalaki. Napansin ni Andrew na tinutukan ng mga ito ang matanda ng matulis na bagay. Ibigay mo ang pera mo. Bilisan mo na kung ayaw mong masaktan. Narinig ito ng binata at hindi siya nagdalawang isip na ito ay tulungan. Hoy, kayong dalawa, umalis na kayo dito dahil tatawag ako ng pulis. Mga pare, tulungan natin siya. Bugbugin natin ang dalawang yan. Pasigaw na sabi ni Andrew habang siya ay nasa madilim na sulok. Ang akala ng dalawang magnanakaw ay maraming kasama si Andrew. Ang hindi alam ng mga ito ay mag-isa lamang ang binata.
Agad tumakbo ang dalawa at hindi na nagawang pagnakawan ng matanda. Sir, okay lang po ba kayo? Hindi po ba kayo nasaktan? Tanong ni Andrew sa lalaki. Nanginginig pa ito ng dahil sa takot. Maraming salamat talaga sa iyo. Pero teka lang, nakasuot ka naman ng formal pero bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ng mayamang lalaki. Naghahanap po kasi ako ng trabaho pero naubos lang po ang pera ko. Nakatira po ako sa malayong probinsya kaya hindi na rin po ako makauwi sa amin. Malungkot na sagot ni Andrew. Isinama ito ng matandang lalaki sa ligtas na lugar. Doon ay ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang pag-uusap. Pwede ko bang makita ang ID mo? Makasakaling mabigyan kita ng trabaho. At ito nga pala ang 10,000 piso bilang kapalit sa pagliligtas sa buhay ko. Ako nga pala si Andres, sabi ng matanda. Matapos noon ay sumakay na sa kanyang sasakyan ang mayamang lalaki. Masayang masaya naman si Andrew dahil makakauwi na siya sa kanilang bahay. Nay, babalik din po ako sa Maynila dahil nakahanap na po ako ng pwedeng mapasukan trabaho. Nakausap ko po ang may-ari ng mismong kumpanya. Isa po siyang mayamang negosyante. Masayang sabi ni Andrew. Ngunit muli itong pinigilan ni Aling Sara. Hindi ka naaalis anak. Kung hindi mo ako sundin, ay wala ka nang babalikan. Sagot ng babae. Nagkausap na sila ni Mr. Andres na bibigyan siya nito ng magandang trabaho. Pero baka hindi na niya ito mabalikan nang dahil sa pagpigil sa kanya ng kanyang ina. Pero nay, sigurado na po ako dito. Hindi na po mauulit ang nangyari sa akin nitong mga nakaraan. Paliwanag ng binata. Basta, hindi ka na aalis. Ako ang nanay mo, kaya ako ang masusunod. Pagpigil ni Aling Sara. Nang dahil doon ay nanatili na lamang si Andrew sa kanilang bahay. Wala siyang trabaho doon at nagtatanim na lamang siya ng gulay. Sa ganitong paraan ay nababawasan ang kanilang mga gastusin. Sayang naman, kung pinayagan lang sana ako ni nanay, edi sana ay meron na akong magandang trabaho. Panghihinayang ng binata. Samantalang si Mr. Andres naman ay hindi malimutan ang lalaki. Gusto kasi nito na bigyan ito ng pasasalamat, ngunit iyon na pala ang huli nilang pagkikita. Hindi mapakali ang matandang lalaki, kaya ipinahanap niya ito sa kanyang mga tauhan. Alam naman ni Mr. Andres kung ano ang buong pangalan nito. Nakunan kasi ng litrato ng mayamang lalaki ang ID ng binata. Para sa kanya ay madali niya lang itong mahanap dahil gusto niya talaga itong makita. Iniligtas niya ang buhay ko, kaya hindi pwedeng ganun-ganun na lang. Gusto ko siyang bigyan ng tulong dahil alam kong mahirap lamang siya, sabi ni Mr. Andres sa kanyang isipan. Lumipas ang 2 araw ay tumawag ang isa sa tauhan ng lalaki. Sir, nakita na po namin ang inyong ipinapahanap. Kakausapin na po ba namin siya? Tanong ng lalaki. Hindi na kailangan, ako na lang ang pupunta dyan, sagot ni Mr. Andres. Malayong lugar ang bahay ng binata, pero kahit na ganoon ay desidido talaga ang mayamang lalaki na ito ay makilala. Habang nagtatanim ng gulay si Andrew ay nagulat na lamang ito sa kanyang nakita. Mr. Andres, ano po ang ginagawa niyo dito? Nagtatakang tanong ni Andrew. Ipinaliwanag ng binata ang dahilan kung bakit hindi niya ito nabalikan. Sinabi naman ni Mr. Andres na kakausapin nito ang kanyang magulang. Pero sa mga oras na makita nito si Aling Sara ay mas lalong naging malinaw ang lahat. Sara? At paanong? Gulat na tanong ng lalaki. Bakit nandito ka, Andres? Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ng babae. Nalaman ng mayamang lalaki na anak pala niya si Andrew. Nang dahil doon ay nakaramdam ng galit ang binata. Nagpaliwanag naman si Mr. Andres kung bakit niya ito nagawa. Kaya simula noon ay naging malinaw na ang lahat. Hindi din pala ito pinayagan ni Aling Sara na magtrabaho sa malayong lugar, kaya hindi na rin ito nalaman na nagkaroon sila ng anak ng kanyang dating kasintahan. Si Aling Sara ang nakipaghiwalay, kaya nawalan siya ng tatay. Minaliit nito ang lalaki at ipinagtabuyan matapos magkaroon ng mga pangarap sa buhay. Kung ganun, ay wala po pala kayong kasalanan. Nagalit po ako sa inyo sa maling dahilan. Umiiyak na sabi ni Andrew. Patawarin mo ako anak. Ngayon ay mayaman na ako. Pero kahit na kailan ay hindi ko ipinagpalit ang nanay mo.
Sagot ng lalaki. Pahiyang-pahiya si Aling Sara sa kanyang anak. Ganito rin kasi ang ginawa ng babae sa binata. Pinigilan na mangarap para sa magandang hinaharap. Nay, kayo po pala ang may kasalanan. Bakit niyo po ito itinago sa akin? Umiiyak na tanong ng binata. Patawarin mo ako anak dahil naging makasarili ako. Ako talaga ang may kasalanan ng lahat at hindi ko ito matanggap. Umiiyak na sagot ng matanda. Ngunit mabuting tao talaga si Mr. Andres at handa ito na muling tanggapin ng mag-ina. Kung ano man ang nakaraang kasalanan ay hindi na ito mahalaga dahil ang gusto niya ay muling mabuo ang nasirang pamilya. Humingi ng paumanhin si Aling Sara at ipinakita nito ang kanyang pagsisisi. Lumipas ang isang buwan ay isinama ito ni Mr. Andres at binayaran nito ang lahat ng utang ng mag-ina. Naging maayos na ang kanilang buhay at pinatunayan nito na mabuti siyang tatay. Andres, sa kabila ng aking nagawa ay natanggap mo pa rin ako. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkakamali sa pamilyang ito. Nakaya kong sabi ni Aling Sara. Nakaraan na yon at ang mahalaga yung ngayon. Masaya ako nakasama ko kayo. Nakangiting sagot ni Andres. Simula noon ay pinag-aral nito ang kanyang anak sa kolehiyo. Wala namang ibang pagmamanahan ng lalaki kundi ang kanyang nag-iisang anak lamang. Lumipas ang mahabang panahon ay tuluyan na nagbago si Aling Sara. Nagtatrabaho na rin si Andrew sa kanyang sariling ama. Ito ang kwento ng binatang nangarap na gumanda ang buhay at sa parang ito ay nakilala niya ang kanyang tatay. Huwag mong pigilan ang isang tao na mangarap. Hindi mo alam kung ano ang kaya nitong gawin sa kanyang buhay. Palagi kang umasa dahil may Diyos tayong tagapag-alaga. Hindi niya tayo pababayaan kahit na kailan pa man. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.